Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Ang hiling namin kay mangingisda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dilisahan po. Isang public consultation ang idinaos sa Zambales para talakayin ang issue sa West Philippine Sea at epekto sa bansa ng umano'y gentleman's agreement ng Administrasyong Duterte sa China. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, emosyonal ang ilang mangingisda nang ikuwento yung kanilang kalbaryo sa pangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal dahil umano sa banta ng China. Ang mga kongresista tiniyak naman ang kanilang patuloy na pagtutok sa sitwasyon at pagtutuloy hanggang masolusyonan ang issue. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang public consultation ng House Committee on National Defense and Security kasama ang Special Committee on the West Philippine Sea patungkol sa mga issue sa WPS at ang epekto sa bansa ng umano'y gentleman's agreement ng dating administrasyon sa China ukol sa naturang teritoryo. Tingin kasi ng mga mambabatas dahil sa mga iginigiit na kasunduan ng China, tila mas lumakas umano ang loob nilang mangharas sa West Philippine Sea. Sa talakayan kanina, personal na humarap ang iba't ibang grupo ng mangingisda sa Zambales. Kwento nila, sa ngayon, hirap na hirap silang makapangisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal dahil mas hinigpitan pa nga ng China ang kanilang pagbabantay sa lugar kahit ito ay sarili namang atin. Ang iba sa kanila, ibinahagi pang nakaranas din sila mismo ng water cannon. Ang ikinatatakot nga nila ngayon, baka tutuhanin ng China ang banta nilang mang-aaresto na sila ng mga foreign trespassers sa mga inaangkin nilang teritoryo. Tungod naman dyan ang mga kongresista, kaya sila dumayo rito sa Masinloc, Zambales ay para tiyakin na gagawin nila ang lahat para maisaayos ang sitwasyon sa lugar. Alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa nalalapit na budget season, plano ng mga mambabatas na ungkatin sa mga concerned government agency ang mga isyong idinulog ng mga mangingisda. Balikan natin ang pahayag ng ilang mangingisda at kongresista sa pagdinig kanina. Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Ang hiling namin kay mangingisda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dilisahan po. Dilisahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po. Dilisahan po ako. Noli, naramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampanya si Pangulong Marcos eh. Pero nakita nyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya, may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. So, sana kapatid, bigyan mo ng tsansa kasi itong issue to is a national concern. Angelic, kanina lamang pagkatapos nga nitong public consultation at hearing ay nagkaroon din ng press conference yung mga mambabatas at ang sinasabi nila pagkatapos nga nitong mga pagdinig at konsultasyon na kanilang ginagawa ay gagawa sila ng isang committee report na naglalaman ng lahat nga ng hinaing ng ating mga kababayang mangingisda at lahat ng nalaman nilang impormasyon para bumuo ng mga mekanismo at rekomendasyong polisiya para nga matugunan nyo itong mga issues sa West Philippine Sea. Angelic? Yes, Mela, medyo passionate yung mga ating mangingisda na nagsalita. Humupa ba ang kanilang pangamba pagkatapos ng consultation na ito? Angelic, ang magandang bagay naman matapos mailabas ng mga mangingisda yung kanilang mga saloobin. Actually, maidagdag ko na lamang din. Yung iba naman ay nagpapasalamat din talaga sa mga ayuda ng pamahalaan. At yung iba nga rin yung hinihiling sa ating mga mambabatas. Nagpapatunay lang ito, Angelic, na bukas ang ating mga kongresista sa iba't ibang saloobin ng ating mga kababayan. Kahit ano pa yung kanilang mga reklamo nga sa mga isyong ito ay talagang tinatanggap ng mga mambabatas dahil ang gusto nga nila mag-come up sa pinakamagandang solusyon. At Angelic, ang magandang balita nga dito ay talagang dahil
dahil nga sa mismong paglapit ng ating mga kongresista, dumayo talaga dito sila sa Masinloc, Zambales at pinakinggan yung kanilang hinaing. May assurance din sa ating mga kongresista na talagang tutugunan nila ito ay talagang kahit pa paano gumaan nga yung kalooban ng ating mga mangingisda dito dahil nga syempre ang gusto lang naman nila ay mapakinggan yung kanilang mga hinaing at syempre ay masolusyonan ito. So ikinalugod naman ito ng mga mangingisda. Kanina nga nagpasalamat nila sa ating mga kongresista at umaasa nga ang ating mga kababayan dito na talagang masusolusyonan naman yung kanilang mga hinaing. Angelique?